Hi, ito pala yung sa, booking. So, the website is called zentarstay.com. And then as a host, so kailangan niyo lang mag-login. So, for the meantime, gamitin ko muna yung account ko. So dito, ito yung pinaka-dashboard kung saan niyo makikita yung mga details about sa bookings and then kung ilan yung na-book na nights and then, kung ano yung mga booking status, yung verified, pending, and then rejected. And then yung occupancy calendar. Puwede niyo rin i-add yung expense kung meron kayong expenses para magpakita ng maayos yung total earnings versus net profit. And then dito yung mga manage na booking. So, puwede rin kayo mag-manual book, ayan. So, se-select niyo lang yung date and then yung kung kailan sila hanggang kailan sila mag-stay. Tapos, malalagay na dito. Merong automatic computation 'to based dun sa, pricing manager, which is eto, ayan. So, sa property setting naman, ayan, so dito mase-set niyo yung full address, yung property name ninyo, then yung Google Map links, yung rules, contact number, email, and then kapagka meron kayong Airbnb, puwede niyong i-connect yung Airbnb niyo. So, magsi-sync yung calendar nila. So, iche-check nitong app yung calendar sa Airbnb kung may available booking dun and then at the same time puwede ring i-export. Kung may nag-book dito sa Zentor Stay, puwede ring i-upload dun sa mismong Airbnb. Diyan, tapos ito puwede niyong i-set up yung payment method and then yung mga pictures about dun sa property ninyo and then kung ano yung tower unit, tapos yung name ng owner, and then yung signature, ito para 'to sa authorization letter. Tapos itong PDF template, ito yung, PDF template nung sa authorization letter. Kasi automatic na yung ise-send sa mismong guest. Tapos sa pricing manager naman, ito merong weekday rate and then weekend rate. Meron ding checkbox dito kung gusto nyong iset yung Friday as a weekend and then holidays. So ito, dito magbe-base yung, rate kung may naka-set up na holiday and then yung add-ons, ayan. Yung based guest, ibig sabihin niyan kung ilan yung libre pa. Kumbaga, base lang dun sa rate. Kapagka lumagpas ng dalawa, magkakaroon ng extra pack which is sample 300 and then security deposit which is all adjustable, ayan. So, punta naman tayo dun sa booking page. So, ito yung booking page, ito yung i-se-send niyo sa customer. Puwede niyo rin siyang i-automate sa Messenger na dito na sila direkta. Sample, mag-select tayo ng date, ayan. So, magpapakita yung weekend rate. So, ayan, puwede niyong i-select kung 8 hours, 22 hours, 12 hours, and then 10 hours. Tapos kung ilang guests, kung 2, kung 3, and more, magdadagdag siya ng extra pack fee. Dito rin makikita nila agad yung mismong address. So, mas madali. Tapos reserve now, dito naman i-a-add lang nila yung full name, yung ID nila, and then yung guest yung iba pang guest kung meron. So, for this one, sample tayo. Tapos yung email dapat, yung totoong email since dito ise-send yung confirmation. Tapos dito kahit wala ng email, ayan. So, sa ID kailangan mag-attach ng ID. Ayan. So, gumagana rin 'to sa phone. So, kapagka yung user or yung host ay yung guest nasa phone, gagana din siya. And then ayan, kung gusto nilang magbayad via, GCash, Maya, or bank payment, so andiyan. Kapagka nakapagbayad na sila, i-attach lang nila yung proof of payment, sample GCash, and then automatic na magko-confirm and pay. So dito sa confirm and pay, chine-check niya diyan kung meron bang, Airbnb na booking and then kapagka wala, itutuloy niya. Ayan, medyo matagal lang since iko-confirm niya 'yun. So ito yung total, one night, 1,499 extra guest fee.
Ayan. So, booking confirmed. So, babalik naman tayo as an owner. So, dito sa manage booking, dito magpapakita yung nag-book. So, makikita nyo dito kung ano yung ID na ginamit. Ayan. So, makita nyo yan both sa any guest. And then, yung proof of payment, makikita nyo din. So, kapag ka nakita nyo na, pwede din nyo nang i-confirm, verify booking. So, pagka verify booking, pwede nyo nang i-generate yung authorization letter. So, lalagay nyo lang kung ano yung ID na pinakita. Ayan. So, kaya ko to ginawang manual para mado-double check nyo pa rin kung ano yung mga binigay nilang ID at yung booking details. So, pagka-generate, mag-generate na yan ng PDF. Automatic yun, naka-base na yan dun sa mismong format. Kung ano yung authorization letter ng mismong trees or ng mismong property dun sa condo. So, ayan nakalagay yung name and then yung pinaka-type ng ID and then kung saan sila magstay at hanggang kailan. Tapos kung kailan binigay, which is today, and then yung signature and then yung name ng mismong property owner. So, hindi nyo naman kailangang i-print to since automatic yung masisend sa mismong guest kapag ka-clinic natin tong send booking confirmation. So pagka-send, automatic na yun magpupunta sa email nung guest. So punta tayo sa Gmail for example. Ayan, so antay lang natin. Kung minsan pala napupunta yun sa spam, so dapat i-check lang nung mismo client sa spam. Pero yung sa akin nandito na yan. Ayan, so ito siya. So sabi dito, booking confirmed. And then, ito yung name ng property ninyo, kung saang tower sila pupunta or isang unit. And then, yung iba pang details, ayan. Tapos yung house rules nandyan din based dun sa setup ninyo. And then, ito na yung authorization letter. So, masisend yan mismo sa mismong guest. So, hindi nyo na kailangang i-edit or ilagay pa manually yung names nila and then yung iba pang details. Andito din yung contact number nung mismo ninyo kung kayo yung nakalagay dyan. So, ayun siya. So, once na na-confirm na yon, mapupunta na yun dito sa total ng earnings and then kapag ka mayroon kayong expenses, sample maglagay tayo ng expenses, electric bill, 1,000, um, 2,000. Ayan. So, automatic yan, mababawas dito sa total earnings. Nabawas na yung, ayan, yung total expense. So, yun lang siya. Message kayo kapag willing kayo. So, we can set up your account. Thank you.